Magandang gabi po sa inyo mga kababayan. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan sa mamang parte ng ating bansa at ng mundo. At binawa ng ating Panginoon Diyos na ingatan po tayo sa lahat po ng mga panahon, mga kababayan. Mga kababayan, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang nangyari at nangyayari pa na landslide dito po sa lugar ng Davao de Oro na umitil na po ng mahigit 50. Ayon sa mga balita ay ang mga nangamatay ay mga empleyado po ng mining company at mga residential po mga kababayan. So mga kababayan, nakikita ko rin sa YouTube video ang mga landslide at talagang halos ang bundok po ay halos mapatag na gawa nga ng pangyayari po yan. At sabi ng iba, sinisisi daw nila sa shear line o yung madalas na pag-uulan sa lugar na yon, mga kababayan. Sa ganang akin po mga kababayan, ang main root cause po talaga ng problema yan, kahit naman po nung almost 4.5 billion years, ngayon lang po nangyari yung ganyan landslide. Pero nung mga nakaraan po mga million years, 1,000 years, o 100 years, wala pong recorded na nagkaroon po ng mga landslide dyan sa lugar na yan. In fact, ang mga kabundukan nga po ay hindi po nagagalaw. So ngayon na lamang po na nagkaroon po ng landslide dyan sa lugar ng Davao de Oro o ibang parte po ng ating Mindanao po, mga kababayan. Ang bottom line pa rin po dito mga kababayan ay yung tinatawag po na illegal mining. Either legal mining yan o illegal mining o baka meron pang legal or illegal quarrying or legal or illegal logging. So yan po mga kababayan, legal o illegal, masisira po talaga ang ating environment. Lalo na po yung mga kagubatan at kasama na rin po dyan ang mga paghuhunga ng mga lupa sa dahilang hindi na po ma-hold ng mga puno ang tubig na supposed to be ay ma-hold po yan ng ating mga puno. Mga kababayan, ang bottom line pa rin po dito ay yung tinatawag na hindi po kasi makita ng ating gobyerno yung mga tinatawag pong mga illegal mining. Butas po dito, butas doon ng mga lupa, kabundukan. So ang nangyayari po, since nabubutas po ang ilalim ng mga kabundukan, siyempre po, once na nabasa po yan, ang mangyayari po dyan, talagang guguho po yan. So, love of money pa rin po ang nagiging dahilan nga dyan. Pero minsan, hindi ko rin masisi ang mga kababayan natin. Kasi nga po, mahirap na bansa po ang Pilipinas. Lalo na yung parte po ng mga probinsya o ilang probinsya dyan po sa Mindanao, mga kababayan. Kaya nga, nakakawa, katulad ngayon, nakikinig ako ng balita. So, namatay na yung kanyang magulang at siya nakakatandang kapatid. So, wala na po magbabantay sa kanila mga kababayan at wala na mag-aalaga. Kaya nakakaawa. Ganun din sa ibang pamilya na naapektuhan, mga kababayan. Kaya, hanggang kailan po titigil po yung ganyang landslide? Hindi po titigil po yan habang meron illegal mining. Gawa nga pong ang punot dulo ay pakita po talaga ng salapi ang bottom line po dyan ng mga illegal na gumagawa po dyan
sa Davao de Oro, mga kababayan. Kaya nga po, sino po nakikinabang diyan? Hindi lamang po mga illegal miner. Malamang meron din po mga politiko diyan na-involved. Yan po ba nakikita ng ating gobyerno? Hindi po makikita po yan. Yung pagkita po ng salapi sa illegal mining. Kasi nga po, ang mga batas po natin ay pawang nangungusap lamang at hindi po nare-record, nado-document yung kanilang pagkita po ng salapi sa maling pamamaraan po, mga kababayan. Kaya nga po, ang pinaka-solution po talaga dyan, mga kababayan, pumunta po tayo sa tinatawag na laser super fortress na everything is documented na. So wala pong sisinuhi dyan magmula sa higher position hanggang sa pinakamababang position ng ating local government. Kasama rin po dyan ang private, mga kababayan. So anumang mga illegal, mapa-private o public, sa laser super fortress po, lahat po yan ay madodokumento in real time po, mga kababayan. Kaya nga po, once na pinairal na po yun ng government yan laser super fortress, wala na pong mangangahat na magkaroon po ng illegal mining, mga kababayan. Nasisira po sa ating environment. So, yan lamang po, mga kababayan, at ingat po tayo lahat.